Magandang araw po sa inyong lahat ha. Nako, kamusta po kayo? Ako po ay mukhang hindi ako makakapagsimba ngayon pero subukan ko dahil may mga simba naman dito sa Vienna ng hapon, no. Papunta po ako ngayon sa birthday ng isa sa pinakamalapit kong kaibigan dito sa Vienna, si Rambo Gloria. Happy birthday, Rambo. Siya po ay 60 ngayong araw nito. Pareho kaming sinilang ng 1966. Mas matanda lang siya ng ilang buwan sa akin. Ilang buwan lang nauna nagkalabitan ng kanyang mga magulang, kaya siya ay sinilang ngayong araw na ito ng Hunyo. No? Pero pag-usapan po natin ngayon, alam nyo, hindi ko na sana pupunahin itong si Erich the American, the law bender. Nung sinabi niya na ang duwag-duwag daw ni Alan Peter Cayetano, kapag daw sila ay nag-hearing at pinagpatuloy ang hearing, talagang kukwelyuhan niya at ipapaaresto niya. Hindi ko na sana siya papansinin kasi mas mabuti na nga nang malaman ng taong bayan kung ano talagang pagkatao niyang Erich the American, the law bender. Unang-una, huwag niyo pong kakalimutan ha, bago niyo yan hinalal bilang senador, napilitan niya magbitiw bilang kalihim ng Department of Social Works and Development kasi nga dun sa kanyang issue ng citizenship. Hindi po pwedeng maging miyembro ng gabinete ang isang dayuhan. Siya ay napatunayan na siya ay naging dayuhan Amerikano dahil siya nga ay sumapi pa nga sa hukbong sandatahan ng Amerika. At kung hindi ako nagkakamali, yung kongresista na si Congressman ng Caloocan ang siyang nagbungkal ng kanyang pagkatao na siya ay isang foreigner. So, nakapagtataka nga kung siya ay napaalis bilang isang kalihim, bakit naman siya hinayaang manalo bilang senador, ganun pa rin ang issue sa kanya. Ikaw ba ay Pilipino? Hanggang ngayon, hindi natin maintindihan kung siya nga ay Pilipino kasi nga po, ang ginawa niya, pineki niya ang mga dokumento niya. Siya ay gumamit ng pangalang Erich. So bukod pa sa ngayon, mukhang siya ay may hawak na pasaporteng Amerikano, ang issue pa yung kanyang pagkatao. Dahil siya ay nameki pa ng kanyang identity para nga siya ay maging Amerikano at manatili sa Amerika. So, sinasabi ko naman na yung kanyang mga salita na pahuhuli niya, kukwelyuhan niya si Alan Peter Cayetano, at least nakikita ng tao na minsan ng kriminal na nameki ng dokumento para siya ay maging Amerikano, palagi na yung kriminal. Kaya nga yung mga pinagsasalita niya, ay mabuti naman makita ng taong bayan na kriminal ang pagkatao nitong si Erich. At dahil siya ay kriminal nga doon sa kanyang falsification at doon sa kanyang pagiging peking Pilipino, di siyempre alam din natin na dahil siya ay naging kalihim ng ACT-CIS, yung party list ng mga tulpo talaga na pinakamalaking nakuha, isa sa pinakamalaking nakuhang pondo sa maanumalyang budget na 2024-2025 ng Kongreso, sigurado po nakinabang din yan sa flood scam. Kaya mainit na mainit siya sa flood control investigation kasi baka merong tumbukin sa kanya. Sigurado po ako na meron kasi napakalaki na nakuha na budgetary allocation ng ACT-CIS. At alam nyo naman yan, kahit sinong santo dyan sa kongreso na yan, basta malaking nakukuhang pondo sa infrastructure, meron po yung kubra. Yan ay tapatin na natin. Kaya nga nagtataka ako kung bakit alam naman natin na baka siya ang tutumbukin, isa sa tutumbukin na merong maleta at sinabi na nga ng mga Marines sa 18 na 2 beses sila nag-deliver sa bahay niya ng sangkatutak na pera, dapat siguro naman manahimik na lang siya. Hindi ko maintindihan itong si Erich Neto. Kung kailan, kung sino pa yung may sala, yung pa yung talaga ang tapang-tapang na kukwelyuhan daw niya itong si Alan Peter Cayetano. Ano ba naman niya, no? Siguro dapat kwelyuhin niya yung sarili niya dahil sa dami ng kanyang pagkakasala sa bayan. Nagsinungaling sa kanyang pagiging Amerikano, nagsinungaling sa kung sino siya para maging Amerikano lamang. At ngayon, siyempre, nagsisinungaling pagdating dito sa mga mali-maleta. Galit na galit siya dahil siniwalat at binuking siya ng mga Marines 18. Mga Pilipino, kailan ba kayo matututo? Nako, wala naman kayong tigil na ibotong mga tulpo. Hindi ko kayo maintindihan, no? Ba't kayo nagpapabola dyan sa mga tulpo na yan? Kailan kayo gigising? Ano ba yan? Hay nako, mga Pilipino, kaya tuloy ang ating bayan ganito Dahil kayo hindi kayo na naninindigan na kinakailangan ang mga utak kriminal, walang posisyon dapat sa gobyerno. Hindi dapat sila linuluklok sa mga makapangyarihan mga posisyon dahil sila ay mga kriminal. Ang mga kriminal dapat nakakulong, hindi dapat nasa Senado. Ano ngayon? Di napahiya siya.
Akala naman niya, mabubura niya sa pagkaisipan ng taong bayan, yung pagiging kriminal niya na nakukwelyuhan pa niya si Alan Peter Cayetano. Hindi naman pwedeng kalimutan ng taong bayan yon. Dahil alam natin na nasabi na niya yon. At kahit siya'y humingi ng paumanhin, alam natin, ano lang yan, showbiz. Dahil sa dibdiban niya, sa loobin naman niya, wala naman talaga siyang pakialam. Gusto niya talagang kwelyuhan si Alan Peter Cayetano dahil na-expose ang gusto niyang itago, yung delivery ng maleta sa bahay niya. At ang tanong ko saan kinuha ni Erich the Pretender American ang pera para siya magkabahay sa Green Hills? Yan po isa sa pinakamahal na subdivision sa buong Pilipinas. Sa totoo lang po, mukhang mas mahal pa per square meter ang presyo ngayon sa Green Hills kesa sa Forbes Park. Bakit po? Kasi ang Forbes Park, malakihan ng mga lote. So per square meter, mas mababa kaysa sa Green Hills. At ang Green Hills kasi, paborito ng mga Filipino-Chinese. Kasi ayon sa kanila, yung buntot ng dragon, which signifies prosperity and wealth, nadyan mismo sa Green Hills. Kaya nag-uunahan ang mga bilyonaryo, mga Filipino-Chinese na bumili ng bahay dyan. Saan mo namang kinuha ang pera para magkabahay dyan sa Green Hills? Bago ka naman pumasok sa larangan ng politika, nung ikaw ay natalagang Secretary of Department of Social Works and Development, ikaw ay isang reporter at isang host lang ng PTV4. Hindi man lang ABC, hindi man lang ABS-CBN, hindi man lang GMA, hindi man lang ABC5. PTV4 na ang sahod ay sakop ng salary standardization. So bakit napakabilis mo naman makapundar ng bahay dyan sa North Green Hills? Hindi ko alam kung North Green Hills but Green Hills, kahit saan sa Green Hills, napakamahal na mga bahay dyan. So pakisagot nga, Erich, the American, the pretender, the law bender, saan mo kinuha ang pera na ikaw ay nagkabahay sa Green Hills kung saan diniliber ng Marines 18 ang sandamukal na salapi? Mga Pilipino kasalanan natin yan Bakit nyo linuklok ang isang Erich, the pretender, the law bender? Alam nyo naman, napakadaming pagkakasala niyan mula sa kanyang pagkatao, sa pagpopulsify ng mga dokumento, at ngayon pagdating sa pagtanggap ng mga maleta. Hanggang kailan ba kayo matututo? Talaga bang gusto nyo pinupukpok ang ulo sa pader? Palibasa, mga sikat, palibasa, may mga programa. Akala ninyo, sapat na yan para kayo paglingkuran? Hindi! Ang mga gaya niyan, ang mga utak kriminal na yan, walang gagawin yan kung hindi maging kriminal sa gobyerno. Diba? Tama naman ang sinasabi ko. Pero kayo, walang pagod, walang dala. Halal ng mga taong kriminal na hindi naman nakakatulong sa bayan. Kaya ngayong tayo ay nasa putik, nalulubog sa putik, sisihin din natin ang mga sarili natin. Lalo na ngayon na alam naman natin na sa ating bagong saligang batas, nasa kamay natin ang pagbabago dahil tayo ang tunay na soberenya ng Pilipinas. Ang taong bayan, ang tunay na soberenya, yan ang sabi ng ating saligang batas. And yet, pumapayag kayo manatili sa mga posisyon ang mga kriminal, ang mga magnanakaw, ang mga bangag. Tapos magrereklamo tayo, ang hirap-hirap na ng buhay. Mahirap ang buhay dahil sa ating mga ginawa na hinalal natin ang mga walang kwenta, mga tao para sa pinakamatataas na posisyon, kasama ng posisyon ng presidente, kasama ng posisyon ng senador. Tama ba ako mali? Ultimately sa demokrasya, mga sarili natin ang sisihin natin. At dahil tayo ngayon nagkamali, tayo'y nabudol para ihalal ang isang bangag, nabudol para ihalal ang isang dayuhan na nagpo-falsify ng dokumento para sa kanyang pagkatao at ngayon sinasabing tumatanggap ng mga maleta, talaga yung paghihirap natin. Kasalanan na natin yan. Pero ang solusyon ngayon dyan, matuto sa ating pagkakamali, gawin ng tama, sipain ang lahat ng mga walang kwenta, mga magnanakaw, mga bangag sa kanilang mga posisyon sa gobyerno. Karapatan nyo yan. Yan po ay nakasaad sa salagang batas. At kapag hindi nyo ginamit ang inyong karapatan, talaga naman, sarili nyo na ang dapat ninyong sisihin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik Happy Sunday at sana habang tayo ay nagsisimba, nagdadasal sa Panginoon, ipagdasal po natin ang ating bayan, ipagdasal natin, thine will be done, ipagdasal natin na kinakailangan bumalik ang moralidad sa ating gobyerno,
ibalik ang mga tunay na may takot sa Panginoon gaya ni Alan Peter Cayetano sa posisyon at gaya ng mga Duterte sa posisyon. Maraming salamat po at sa muli, ito po inyong Spoksang Bayan nagsasabi, I love you Philippines, you're the only country that I have, you're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye. Even during martial law, even during the abuse of arrest, kaliwat kanan at yung mga torture, wala pong high official na nagsabing, kwekwelyuhan ko yan, ako mismo arrestuhin ko yan, etc. So, you know, it's incredible that you'll have a human being speaking like that. Each house may determine the rules of its proceedings. So, kung titingnan mo ang rules natin, yung officers po, yung secretary, yung sergeant at arms, Senate President pro tempore at Senate President, 13 ang kailangan. Kasi all members. So, ang Constitution ay nagbibigay ng power sa rules at sinasabi po dito sa dalawa na kailangan 13. So, kung walang 13, hindi kayo tunay. Going back to yung hearing ni Senator Erwin, the 12 might want to rein him in even during martial law, even during the abuse of arrest, kaliwat kanan at yung mga torture, wala pong high official na nagsabing, kwekwelyuhan ko yan, ako mismo arrestuhin ko yan, etc. So, you know, it's incredible that you'll have a human being speaking like that. Kaya sa sulat ni former Congressman Michael Defensor, dapat ang sagot namin ay simpleng umattend kayo sa legitimate na Blue Ribbon Committee dahil yun ang may legal protection. Pero siguro idadagdag ko dun sa sulat na yung ganun mental state ng isang senator tapos siya ang magiging chairman, walang makakapag-guarantee ng inyong safety doon. At tandaan nyo po, tapos na po tayo dun sa 18 Marines. Kung gusto lang ipatawag ulit under Senator Marcoleta, pwede mag-attend sila Senator Win. Pero nandun pa tayo sa 2 o 3 witnesses na ang bibigat at may mga dokumento at talagang mayayanig yung ating bansa. Kaya po nagkakaroon ng ganito. Defense at saka po ng prosecution. Prosecution muna kasi ikaw yung nade-accuse. Then defense kasi nga, dinidepensan mo sarili mo. Siguro that's one reason why gigil na digil ang mga kapatid na Senator Tulfo na aside from the committees, aside from yung pagiging malakit sa Malacanang, let me address that. Sabi ni Senator Tulfo, pag hindi ako nagpakita sa session hall ay ako'y duwat. Ang kaduwagan po ay nanuugat yan sa ano ba ang purpose at trabaho mo. Diba? So for example, kung ang trabaho mo ay magtanim, pero bumabagyo, grabe po yung kidlat. Di tayo mo bumawala kidlat kasi it's not a matter of tapang, magtatanim ka na, tamaan ka man ng kidlat, di ba? So, ganun din sa sundalo. Hindi natin isusubo ang sundalo natin sa mga bagay na suicide ang mission. Pero ipangtanggol ang bansa at mamatay para sa bansa. Hindi lang sundalo, dapat pati kayo mga senador. So, yung hamon mo, magpakita ako kung hindi tiduwa. Para po rin sinabi ang bawat senator, ikaw, maging independent ka o hindi, duwag ka. You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi lang Tulfo si kapatid mong si Erwin, sinumbong ko lang kayo kay Tulfo Diba? Pero ang reality is, because nandiyan kayo, because you have a strong voice, use it for the good of the country. There are also issues facing you. So you ask Joel Villanueva, you asked Jingo Estrada, you asked Chis Escudero to face it squarely. So face the issues also squarely. Wag yung itigilan natin yung Blue Ribbon na committee and then gagawin natin personal yung lahat ng issues. There are issues facing all of us. Pati ba naman Senator Tulfo, lahat na nung pinapay, binintan nyo sa amin. Nung panahon ni President Duterte, kampi kayo sa drug war. Ngayon naman, balikta. Tapos lahat ng pinatay, sinisin nyo. So, pati ba naman internet at saka aircon, sa akin pa rin sinisit. O baka murder pa yung kaso na yan, murder kasi pinakay ang wifi at yung kuryente.
nakita ko na po ang report, yung po palang master yung pong centralized aircon, yung master switch or yung sa kuryente, nasa GSI gas yun at may nag-trip ng wire. Kaya around 6 o'clock, nagkaroon talaga ng problema sa aircon. So, hindi po namin gagawin sa inyo. I've always treated you well, whether I'm close to you or not, whether you're in the minority, majority, and I will continue to treat all of you well. But kayo ang namimersonal, because kami, it has been one issue after the other, di ba? Hindi kami ang nagpakasok sa MBI sa Senado, yung May 11. Hindi rin kami ang kumuha ng NBI na fully armado na pinaikutan ang Senado tapos pumasok pa sa Senado noong May 13. Hindi rin kami ang nag-walk out. So you keep saying fresh start. Every Senate president that I've served under